Magandang hapon po sa atin lahat or magandang umaga at magandang tanghali. Nasaan man kayo naroon, eto na naman po muli si Mami Dance Paradise. Purihin po ang Diyos, araw-araw tayo ay nagigising at meron tayong kalusugan at kalakasan sa bawat paggising natin. Salamat sa Diyos sa buong magdamag na pagtulog na masarap at tayo ay muling nagising na may dagdag na kalusugan. Salamat sa liwanag, salamat sa sikat ng araw. Dalangin ko sa ating mahal na Diyos sa buhay na kayo ay nasaan man naroroon, na kayo ay may malusugrin na pangatawan at maayos na kalagayan, anuman ang ating mga ginagawa. Isang pinaka-pribilehiyo at pagpapasalamat natin sa Diyos na araw-araw tayo ginigising at tayo ay may masarap na pagtulog, payapang puso, payapang isipan. Ito po ay napaka malaking biyayang araw-araw natin natatanggap sa ating Panginoon Diyos na magkaroon tayo muli ng panibagong buhay, kalusugan, kalakasan sa buong maghapon, sa loob ng 1 week, sa loob ng isang buwan. At narito po si Mami Dance Paradise muling magbibigay at muli ng reminder para sa iyo, para sa lahat, para sa akin. Ito po ang lahat ng ating mga binibigyan ng mga reminders ay para po sa pagkain ng ating pisikal na katawan, para hindi tayo manghina sa ating espiritual na pamumuhay sa pang-araw-araw, para hindi tayo manghihina at madaling madala ng anong mga tensyon sa ating mga daraanan na pagsubok sa loob ng isang linggo at sa loob ng isang buwan. Kung pinapakain ng ating pisikal na katawan ng pagkain, gayon din po ang ating pang pamumuhay na pang-espiritual. At ang tunay pong nasasaktan doon ay ang ating puso. Sapagkat ito pong ating mga pisikal na to, ito pong mga laman na to, itong mga buto-buto na to, ito po ay sisidlan lamang ng ating kaluluwa upang ito ay magamit natin at ito ay maging malakas. Ito pong katawang tao na to, ito po ay galing sa putik, galing sa alabok. Kaya ngayon, ito po ang aking ibabahagi. Ang ating buhay ay tunay na hiram lamang sa ating Panginoon Diyos. Tayo ay hinulma mula sa alabok, mula sa putik, mula sa abo. Hinulma tayo kunting tao, at ang ating hininga, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, yun ang nasasaktan, yun ang galing sa ating Panginoon Diyos. Na ang nais ng Panginoon Diyos, ito ay ating pakainin ng salita niya. Dumako po tayo dito sa 2 Corinthians 4. Hayaan niyo pong aking ibahagi sa inyo itong sinasabi dito. Ang title po dito sa 2 Corinthians 4 ay ang kayamanang espiritual sa sisidlang yari sa putik. Yan. Ito pang sinasabi sa 2 Corinthians 4 talata verse 7. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga, sa sisidlan, isang palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ulitin ko po. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual. Ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan sa Diyos at hindi amin. Ganun nga po ang aking sinasabi tulad kanina. Tayo po ay yari sa putik, sa alabok. At doon din po tayo pupunta sa takdang panahon. Wala po sino man nakalilirip
makaaabot kung paano tayo nabuhay. Wala sino man po, kahit sino pang pinakamatalino sa balat ng lupa. Tanging ang Panginoon Diyos lamang ang nakakaalam na siya nagbigay ng ating hininga. Biriin mo, wala po sino man, spiritual po ang pinag-uusapan. Espiritu, kaluluwa, damdamin natin po yun. At itong katawang taong ito po ay galing sa putik. At itong ating katawang ito po yung palayok, ito po yung sisidlan. Tayo po'y hinulma mula sa palayok. Pinagbabasehan po natin ang putik sapagkat doon tayo nagmula. Kinorte tayong tao ng ating Panginoon Diyos. Nilagyan lahat tayo ng kumpleto. Mata, ilong, bibig, dila, lahat kumpleto po. Biriin mo, di mo talaga malilirip, ultimo mong puso po. At yun ang pinaka-espesyal na inilagay ng Panginoon Diyos, yung puso sa gitna dito. Yun ay galing sa ating Panginoon Diyos. Tayo tulad ng palayok. Hinuhulma. Tulad ng isang maghuhulma ng palayok. Araw-araw siya naguhulma ng palayok, iba't ibang korte, iba't ibang disenyo. Mapayat, mataba, mahaba, may korting parang sexy, may korting parang iba-iba klase, kung anong-anong klaseng disenyo. Pinakikinis, may medyo magaspang. Ganon din po ang tayong mga tao. May makinis ang pag-uugali, may medyo magaspang ang pag-uugali. At nilalagyan po ng kulayan. May kulay puti, may kulay gray, may kulay itim. Ganun po tayo mga tao. Kanya-kanyang iba-ibang disenyo, iba-ibang korte, iba-ibang kulay. Merong medyo makinis ang balat, medyo bahagya, at merong sobrang kinis, merong sobrang puti, mamula-mula, merong hindi kaputian, merong parang katamtaman, at merong mapakaitim, at merong konting, kumbaga gray, hindi ganun kaitiman. Merong kulay brown. Kanya-kanya po tayo lahat. Kanya-kanyang pag-uugali, kanya-kanyang kulay ng balat, kanya-kanyang kinis, o ano man yan. Pero sa mata ng Diyos, ano-ano man ang kulay ng ating balat, ano-ano man ang disenyo natin. May maganda, may sinasabing salitang maganda, may sinasabing pangit, may matangos ng ilong, may hindi matangos ng ilong. Kanya-kanya po, may maganda raw ang mata, mayroong hindi maganda ang mata, at meron din naman po may mga kapansanan na isinilang, na hindi naging kumpleto. Lahat po ng bagay yan. Itanging ang ating Panginoon lamang ang nakakaalam. Ang di malirip na karunungan at katalinuhan na nagbumula sa Panginoon Diyos, walang sino man nakakaalam. At walang sino man nakababasa sa kaibuturan ng ating puso, kundi ang ating Panginoon Diyos lamang, sapagkat siya ang naglikha ng ating buhay. Siya ang naglagay ng hininga. Pagkatapos niya ukitin ang ating mouth, ang ating ilong, at ating mata, at ating tenga, hiningahan niya. At doon nag-umpisa nagkaroon tayo ang mga kalansay, ang mga buto-buto. Ang isang alabok na to, ang isang putik na to ay naging tao. Wala sino man ang makapagsasabi na hindi malirip. Sinasabi po hindi malirip. Kaya kapatid, ito ang sinasabi nga sa 2 Corinthians 4:7. Ikaw ay tulad ng isang palayok lamang na pwedeng mabasag. Kung di kikilos ang Diyos, ay wala kang magagawa, maging mapagkumbaba. Kung wala ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay, paano na tayo? Tayo ay tulad ng isang palayok na hinuhulma, na pwedeng, ang palayok na yun ay pwede ring matibay, marupok, pwedeng maganda ang pagkakahulma sa'yo,
Pwede maganda ang pagkakapapakinis ng inyong labas. Pero ang mahalaga, kung di man ganun kakinisan, kaputian ng inyong anyong panlabas, hindi ganun kasobrang kagandahan. Pero ang loob ng palayok nito, ito ang pinakamakinis. Yun nasa loob ng palayok. At yun ay ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating budhi, ang ating puso. Ang higit na tinitingnan ng Panginoon Diyos ay yung kabutihan ng ating budhi, ng ating puso, ng ating kaluluwa. Sapagkat siya ang nagbigay ng ating buhay, siya ang naglikha sa atin. At hiram lamang ang ating buhay. Sa taktang panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos ay may hangganan. Sa ayaw natin at sa gusto, ang katawang taong ito ay manghihina. Tulad ng palayok, ito ay marurupok. Ito ay bigla na lang mababasag, mahuhuyag. Kaya kung wala ang Panginoon Diyos sa buhay mo, paano mo palalakasin ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa? Paano mo mapapangalagaan ang iyong katawang pisikal? Kaya kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ang palayok ay pwedeng mabasag. Tulad mo, tulad ko. Sa pamamagitan ng temptation, sa pamamagitan ng galit, puot, magagalitin. Nababasag tayo. Nababasag ang ating pagkatao. Lumalabas ang ating tunay na pagkatao. Tunay na uri na kung anong klasen tayong nahulma na palayok. Ang palayok na ito ay matibay, hindi nababasag. Kahit ibato mo, ang normal na palayok po ay galing sa putik. Iba po yung palayok na ginawa sa mga tanso o anumang bagayan, ubakal, sapagkat marami pong klaseng iba't ibang materyales o sangkap ang paggawa ng palayok sa panahon ngayon. Ngunit po ang pinaka-original nung araw sa kapanahunan ay ang tunay na palayok po ay yung galing sa putik na hinuhulma. At ito ay nilalagyan ng maraming anumang mga ingredients. At ganun din po tayo, parang tayong palayok na nilalagyan ng mga ingredient. Ingredient natin sa buhay, ating pag-uugali. Ating mga kahinaan. Kaya kung wala sa buhay natin ang ating Panginoon Diyos, madali tayong mababasag. Madali tayong nadadala ng ating emosyon, ng ating mga kahinaan. Madali tayong magkakasala. Araw-araw tayong nagkakasala. Ngunit sa kahabagan ng Panginoon Diyos, binigyan tayo ng wisdom upang tayo mag-meditate. Alalahanin natin sa gabi, sa ating pagtulog, kung ano ang ating nagawa sa buong maghapon. Nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa. Nakasakit tayo sa ating kapwa. Nakapanlamang, nakapang-abuso, nakapanloko, nanamantala tayo sa ating kapwa, sa kahinaan ng ating kapwa. Tayo tulad lamang ng isang palayok na pwedeng mabasag. Ngunit, ang kabutihan sa palayok na yon, kahit tayo mabasag, nandiyan ang ating Panginoon Diyos upang tayo buuhin muli. Ang Diyos lamang ang di nagsasawang laging umalalay sa atin at laging naghihintay upang tayo buuhin muli. Kung nasaktan ang iyong puso, nariyan ang Panginoon Diyos. Tumawag ka lamang sa Kanya at lumapit ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang muling pahihilumin ang puso mo kung ito ay nasugatan o nawala ng pag-asa. Tandaan natin kapatid, wala tayong magagawa sa sarili lamang natin kung di tayo lalapit sa Panginoon. Kung di natin araw-araw gagawin
ang pakikipag-usap at pakikinaig sa ating Panginoong Diyos. Tayo isang palayok na maaaring mabasag. Marupok ang palayok. Habang ito'y tumatagal, na ito ay may laman, isang palayok, mayroong halaman, may lupa, didiligan, kukultivate, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng araw, inaalagaan. Ganun tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Kinukultivate niya tayo, inaalagaan niya tayo, dinidiligan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na kahit tayo paulit-ulit na nagkakasala, hindi siya napapagod, hindi siya nasasawa. Naalagaan ka, lalayan ka, nagigising ka pa rin araw-araw sa tuwing umaga. Yun man sana ay maisip natin upang magkaroon tayo ng hiya, upang magkaroon tayo ng kaisipan o wisdom na mahiya at matakot tayong gumawa ng kasalanan sa ating kapwa. Huwag natin samantalahin ang kahinaan ng ating kapwa. Sapagkat ayaw ng Panginoon Diyos na tayo nagkakasala. Huwag natin kalimutan, ang katawang taong ito hindi natin pag-aari. Templo ito ng Panginoon Diyos. Ito ay pahiram lamang niya sa atin at kailangan natin itong pangalagaan. Kailangan natin ito ay irespeto. Huwag natin gamitin sa anumang bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, sa anumang mga kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng ating kapwa, na siyang magiging ikakatisuran ng ating kapwa. Kaya lagi ko pong sinasabi po ng ating Panginoon Diyos dito sa awit 19, ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinunod. Ano man po ang mga utos ng ating Panginoon Diyos, kung ating ito'y sinusunod, meron po siyang gantimpala. Ano po ang gantimpalang binibigay sa atin ng Panginoon Diyos? Para humaba ang ating buhay. Irespeto po natin ang ating katawang tao. Huwag po natin gamitin sa kahalayan, sa temptation, sapagkat hindi po natin ito pag-aari. Sapagkat lahat po ng ating ginagawa, mabuti man o masama, ang lahat po ng bagay na ito ay pagsusulit natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya lagi ko pong sinasabi, ito, ang lahat ng bagay nagbabago. A situational change are fine, but they don't address the condition of your heart. Kapag di mo muna binago ang puso mo, ang mga problema mo ay paulit-ulit lamang. Baguhin mong setup ng iyong lifestyle. Baguhin mong setup ng iyong mind. Baguhin mo ang setup ng iyong mga ginagawa na alam mo na hindi nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Baguhin mo ang iyong pag-iisip. Baguhin mo ang iyong pag-uugali. Lahat ng bagay ng ito, kung ating hihilingin sa ating Panginoon Diyos sa biyaya niya, sa kapangyarihan niya, sa pag-ibig niya at kahabagan niya sa atin, kung hihingiin natin lahat, ito ay walang imposible. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili, hingi natin sa ating Panginoon Diyos. Yung mga kahinaan mo na hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos, yung mga the way, yung mga habit na hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos, at bakit paulit-ulit lang na nagiging sanhi ng iyong pagkakasakit, na laging mabigat ang iyong pakiramdam, sapagkat mabigat ang nilalaman ng iyong puso. At ang nilalaman ng iyong puso at ng iyong isipan, dahil mabigat at hindi maganda, siya rin ang lalabas sa iyong mga bibig. At siya rin yung magiging yung actions, na siya magiging kakatisuran ng iyong kapwa, at na siya magiging bunga na iyong pagkakasakit, o makasakit ka ng iyong kapwa.
Ang ating Panginoon Diyos ay mahabagin. Hindi siya nagkukulang. Hindi siya nagbabago. Hindi siya napapagod. Hindi siya nagsisinungalin. Ang Panginoon Diyos ay tapat mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Kaya kapatid, ano man ang iyong mga kahinaan, hingin mo sa ating Panginoon Diyos. Tayo ay isang tulad ng isang palayok lamang, pwedeng mabasag anumang oras. Kung hindi kikilos at kung di mo hahayaang kumilos ang Diyos sa iyong buhay, kung di mo hayaang pumasok sa iyong puso, hindi ka makakaranas ng kapayapaan at ng kasiyahan. Mananatili kang bitter. Piling mo laging may kulang sa iyo. Piling mo laging kawawa ka. Piling mo laging mali ka. Piling mo laging may hindi tama sa'yo. Kasi negative. Ang thinking mo lagi, your thought. Kaya bantayan ang ating thought. Bantayan po natin ang ating pag-iisip. Ayaw ng Panginoon Diyos na tayo'y malugmok sa kasalanan. Ang nais ng Panginoon Diyos tayo sa takdang panahon ay makapiling niya ang pinahiram niyang katawang taong ito na mula sa alabok, mula sa putik, tulad ng palayok, ito ay mababasag, mahuhuyag at babalik tayo sa putik, babalik tayo sa alabok. At ang ating espiritu ay hihintay na ating Panginoon Diyos sa kalangitan. Doon wala nang gutom, wala nang piling kawawa ka, wala nang piling, puro piling na negative. Wala ka nang piling mo lagi kang napapagod, nasasaktan. Piling mo lagi kang, kasi ako nag-iisa lang. Kasi ako ganito. Sa piling ng Panginoon Diyos, wala nang hirap at sakit, wala nang uhaw at gutom. Puro pagpupuri na lamang ang ating gagawin sa kanyang kaharian. Aking kapatid, ang nais ko nawa ay sa mga oras na to, anuman ang iyong mga nararamdaman, sa iyong pakiramdam, sa iyong feeling, hayaan mong buksan mo ang iyong puso at papasukin mo ang ating Panginoon Diyos. At matatagpuan mo lamang ang kapayapaan sa ating Panginoon Diyos kung hahayaan mong papasukin ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinunod. Sundin po natin ang mga utos ng ating Panginoon Diyos. At matatagpuan po natin yon lahat sa ating banal na kasulatan, Biblia. Magbuklat po tayo ng Biblia at napakarami pong matatagpuan nating mga bubuting gawa at mga tagubili ng ating Panginoon Diyos doon. Kung aaminin natin ang ating kasalanan, magiging humble heart po tayo. Aminin natin ating mga kahinaan at hingin natin sa Panginoon Diyos, idulog natin na ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng kahinaan mo, kung ano ang nagagawa mo sa pang-araw-araw, sa iyong kapwa at sa sarili mo. Kung nakakasakit ka o nakakaagabyado ka o nakaka-offend ka o nasamantala mo, nakapag-take advantage ka sa iyong kapwa, napagsamantalahan mo ang kanyang kahinaan, hingin mo ito sa ating Panginoon Diyos. Hindi mo to kayang baguhin sa sarili mo lamang. Ang ating Panginoon Diyos walang imposible sapagkat siya ang nagmamay-ari sa iyong buhay. Ang katawang taong ito ay temporary lamang. Sa ayot sa gusto natin sa takdang panahon, ito ay kanyang kukunin. At lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, ito ay ating ipagsusulit sa ating Panginoon Diyos. Ito po ang sinasabi sa Corinthians 5, 2 Corinthians 5,
Verse 10, ito po ang sinasabi. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Nakikita niyo po? Matatagpuan niyo po ito sa 2 Corinthians 5, verse 10. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Pinapaalalahanan tayo. Sinabi niya sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, at ang Panginoon Diyos ang nakakakita sa laman ng ating puso kung ano ang ating mga pinagagawa dito sa lupang ito, sapagkat temporary lamang ang ating buhay sa mundong ito, sa lupang ito. Maging watchful po tayo. Mag-isip po tayo kung ano nagagawa natin sa araw-araw. Sapagkat sa ayot sa gusto natin, hindi natin inaasahan anumang oras at panahon, buwan, taon, sa biglaan natin pagkamatay, hindi natin gusto, ayaw man natin. Diyos na po ang nagsasabi, haharap tayo sa hukuman at tatanggap tayo ng kaukulang ganti sa ating mga ginawa rito sa lupa, mabuti man o masama. So, Diyos po ang nagsasabi nun. Matatagpuan natin sa 2 Corinthians 5, verse 7. So, watch out, kapatid. Huwag mong kalimutan kung ano ang mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Ito ba ay nakalulugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao? Nakakatulong ba ito sa ating pamumuhay pang-espiritual? Watch out, kapatid. Isipin mo lagi, buli-bulihin mo kung ano ang ating mga nagagawa. Nakakapag-take advantage pa tayo sa ating kapwa? Nasasamantala ba natin ang kanyang kahinaan? Kung ikaw man ay nagiging sanhi ng pagkakasala niya, sana maisip mo, dahil ikaw rin ay nagkakasala. Kung mahina man siya at hindi niya namamalayan, hindi niya nakaka-catch up o naiintindihan kaagad. Na ikaw alam mo kung ano yung ginagawa mo, kung nakapag-take advantage ka sa kapatid mo o nag-antay kang balik o anumang bagay, mas masarap pong tumulong sa ating kapwa na hindi tayo nag-aantay ng kapalit. Anumang bagay na tulong na ating ginagawa, moral support, financial support, anuman po yan. Basta't ito po ay bukal sa ating kalooban at hindi tayo nag-aantay ng anumang kapalit. Masarap pong tumulong nang hindi tayo nag-aantay ng kapalit, anumang klaseng tulong, moral support, or anumang bagay yan, material support, financial support. Mas masarap nga pong tumulong sa mga taong hindi kayang magbalik, sapagkat Diyos ang magbabalik sa iyo. At kailangan po bukal po ito sa puso't masaya nating ibinibigay. Hindi tayo magte-take advantage. Maghahanap o maghahantay ng kapalit o mag-iintay ng kapalit. Ngayon, kung yung tinulungan mo ay may kakayahang magbalik, additional na yung praise God. Ngayon kung talagang sa sitwasyon niya, hindi niya kaya, si Lord na po ang magbabalik nun sa atin, sa iyo. So, maging watch out po tayo. Like yung sinasabi, watch and pray. Baguhin natin ang ating pag-uugali, ang set-up ng ating thoughts, ng ating pag-iisip. Sapagkat kung di natin babaguhin ang ating puso, ang ating pag-iisip, ang ating pag-uugali, ang iyong pamumuhay ay paulit-ulit lang. Ang iyong problema, ang mangyayari sa iyo ay paulit-ulit lang. Hindi ka makakaahon. Hindi ka makakaranas ng kapayapaan sa iyong puso. Hindi ka makakaranas ng tunay na kaligayahan sa iyong puso. Kung mayroon kang
kung meron kang heartbeater, at feeling mo, sa sarili mo, lagi kang kawawa kapag ikaw ay napaalalahanan, o nabigyan ng advice, o na-correct ka, in the nice way. In the nice way. Correction in the nice way. Sa tamang pamamaraan ng pagkukorek. At kung tayo ay nakorek, tanggapin natin ito. Sapagkat tayong sarili natin, minsan di natin kaya, di natin nalalaman, hindi natin namamalayan sa ating sarili. Sometimes, na tayo pala ay nakakagawa ng di maganda o nakasakit o nakapag-take advantage sa ating kapwa. Maraming salamat po. Salamat po sa ating banal na Espiritu, sa ating Panginoon Diyos. At binigyan po ako muli ng pagkakataon na ma-share ko po ang aking devotion at aking totoong nararamdaman at nararanasan sa aking pamumuhay sa loob ng isang linggo. Kapag po hindi okay ang aking pakiramdam, ang setup ng aking puso at mind, ako po ay hindi basta-basta nakakapagbahagi ng salita ng Diyos sapagkat kailangan po pag tayo ay nagsishare ng Word of God, ito po ay talagang galing sa ating puso at may guidance ng Holy Spirit ng ating Panginoon Diyos. At dapat po ito ay tunay na patotoo na naranasan at naramdaman natin sa ating buhay upang maramdaman po rin ng mga kaluluwa o ng mga ating kapwa-tao na ang ating sinasabi ay may sense at tunay na pangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. At una sa lahat, ako po ang nakakaranas at nakakaramdam. Ako po ang una rin sa lahat na nakokorek kung ano man ang mga naranasan ko sa looban ng isang linggo. Nais ko po ibahagi sa inyo ang aking maikling panalangin. Kung nais niyo pong sumabay, ibinababa ko po ang aking puso, ibinababa ko po ang aking sarili, nagpapalinis po ako sa ating Panginoon Diyos at banal na Espiritu. Lord, I am a sinner. Please cleanse me in your Holy Spirit and love me. Wrap me in your holy hands and let me feel your presence in terms of everything. I will praise your and I surrendered my whole life unto you. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Maraming salamat po. Nawa po ay nakapaghatid po muli ako ng inspirasyon, karagdagan pong pampalakas ng ating pamumuhay espiritual sa ating pang-araw-araw at sa buong whole week o whole month. Dalangin ko po nawa ay inyo na unawaan at umarok ito sa inyong mga puso at isipan. Kailangan po natin laging mag-recharge, pakainin, busugin ang ating pang-espiritual na pamumuhay sa pang-araw-araw upang hindi po tayo madaling mabasag o madaling madaig na anumang mga pagsubok sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay. Huwag po natin kalimutan ang ating buhay ay hindi ating pag-aari. Ang ating katawang taong ito ay templo ng ating Panginoon Diyos. Hindi ito sa atin. Kailangan natin irespeto, mahalin, at alagaan, pakainin ng pang-espiritual na pagkain. Hindi lang pang-pisikal. Maraming salamat po. Ito po muli si Mami Dance Paradise. Naghatid sa inyo ng isang pagkaing pang-espiritual. Dalangin ko po nawa ito umarok sa puso at isipan nyo. Pagpalain kayo nasan man kayo naroroon. Bahala na po ang Diyos. Ipinaubaya ko po ang mga ginagawa kong ito. Munting ahlikain ko na ito. Bahala na po si Lord ang mag-spread at mag-monetize sa akin. Alam po ng Diyos ang aking hangarin. Si Lord na po ang bahala mag-spread sa buong mundo, sa lahat ng ibang panig ng bansa at sa lahat ng mga kaluluwang nangangailangan na mga nanghihina. So, nawa po kung ito ay napanood ninyo, ito ay na-click nyo, pakipindot po ang button bell at like
At kung nais nyo po kayo ay aking makita, mag-comment na rin po kayo para akin naman po kayo ay mapasalamatan at makapag-message po ako sa inyong lahat at isasama ko po kayo sa aking mga prayer meeting namin at sa aking mga devotion tuwing umaga. Isasama ko po kayo ang sino man po na mag-subscribe sa akin at ma-update kayo sa aking mga panibagong mensahe at devotion ng ating Panginoon Diyos sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye. God loves you.